Naniniwala ka ba na merong mga tao na kahit gaano pa natin kagusto, ay hindi naman natin maaaring mahalin at maaaring angkinin? Hindi lang dahil may nagmamay-ari na sa kanila, kundi dahil may mga bagay na hindi talaga ukol para sa atin. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. Handa ka na ba? Oo, sana handa ka na, no? Dahil handang-handa na ako. Pero bago ang lahat, handa na rin ang Shop in Style para sa inyong mga follow, para sa inyong mga click dyan sa subscribe, at syempre para din sa inyong mga tumataginting na mga orders. So ayan na ang itsura ng kanilang Facebook page. Hanapin nyo na po, syempre i-follow nyo na, at syempre manood na rin kayo ng kanilang mga pa-live dahil for sure meron kayong maiibigan, mapupusuan, at meron kayong ma-add to cart. So go ahead na. At syempre wag na natin tong patagalin dahil medyo mahaba na ang ating intro. Ito na po ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Sadyang matigas ang puso. Sadyang kahit ano pa ang sabihin mo sa kanya, hinding-hindi siya susunod, lalo pa kung meron ng laman ang loob ng iyong damdamin. Bakit nga ba merong mga tao na kahit hindi mo naman dapat mahalin o ibigin, ay siya pang laging hinahanap-hanap ng puso't damdamin? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mara. Mama Mia, 18 years old lamang ako nang unang beses kong maramdaman kung gaano kabigat ang salitang pangarap. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Bukidnon. Doon ko nakilala ang simpleng buhay. Ang amoy ng basang lupa tuwing umuulan, ang tunog ng mga tricycle sa umaga, at ang mga kapitbahay na parang kadugo na rin sa tagal ng aming pagsasama. Pero nang matanggap ako o makatanggap ako ng scholarship sa Maynila, ay kinailangan ko pong iwan ang lahat ng iwan. Kasama na roon ang taong akala ko noon ay ang pinakamahalaga na sa buhay ko. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi naging madali ang paglipat ko. Sa unang 3 buwan ko sa lungsod, pakiramdam ko ay isa akong ligaw na ibon na hindi alam kung saan pupunta. Nakatira ako sa isang maliit na dormitoryo malapit lang sa university na pinag-aaralan ko. 4 kaming estudyante sa iisang kwarto. Ngunit madalas ay para pa rin akong nag-iisa. Tahimik kasi akong tao, Mama Mia. Hindi ako marunong makisabay sa mga usapan. Hindi rin ako sanay sa mga party. Hindi rin ako yung tipo ng babaeng madaling magkaroon ng maraming kaibigan. Kaya tuwing gabi, habang nakatingin ako sa kisame ng dorm, madalas kong tanungin ang sarili ko noon kung tama ba talaga ang naging desisyon kong tanggapin ang scholarship na yon at umalis sa bayang aking nakagisnan. Minsan, sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. Minsan, gusto ko nang mag-alsa balutan at umuwi na lang sa amin. Pero bawat pagtawag ng ate ko ay nagpapaalala sa akin kung bakit ako naroroon. Tiisin mo na muna, Mara. Lagi niyang sinasabi. Para naman ito sa kinabukasan mo, 'di ba? Kaya naman, Mama Mia, nagtiis ako araw-araw. Hanggang sa isang gabi, may nakilala akong isang taong babago sa direksyon ng buhay ko. Nangyari yon sa pinaka hindi ko inaasahang pagkakataon.
Hindi ko alam noon na ang simpleng pagtatagpong iyon sa isang coffee shop ay magiging simula ng pinakamagandang bahagi ng buhay ko. At kasabay nito ay ang pinakamasakit din na sugat na dadalhin ko hanggang sa aking pagtanda. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti kong natutunang mamuhay sa Maynila. Hindi man ako naging palakaibigan, natuto naman akong mag-isa. Mag-isang kumain, mag-isang mamasyal at magliwaliw. Mag-isa ring umuwi kapag gabi na. At higit sa lahat, mag-isang harapin at labanan ang kalungkutan. Tuwing Sabado, Mama Mia, may isang coffee shop akong pinupuntahan na malapit lang din sa campus. Tahimik kasi doon. Kahit malapit yun sa campus, ay hindi maingay ang mga tao. Walang nagtatawa ng grupo ng mga estudyante. Sakto yun para sa isang taong katulad ko. Nung gabing yun ay umuulan ng medyo malakas. Malamig ang simoy ng hangin at halos kalahati lang ng mga mesa ang okupado. Siguro dahil umuulan at Sabado rin naman noon. Kadalasan sa mga magbabarkada kapag Sabado nasa mall. Pagpasok ko agad kong napansin ang isang pamilyar na mukha. Nakaupo siya sa pinakadulong bahagi ng cafe. May hawak na tasa ng kape habang nakatutok ang mata sa laptop. Nakatiklop ng bahagya ang manggas ng polo niya. May ilang hibla ng uban o puting buhok sa kanyang ulo. At kahit nakaupo lang siya, ramdam mo na agad ang presensya niya. Mama Mia, itago po natin siya sa pangalang Prof. Gab. Dating professor ko noong first year college ako. Isa sa pinakastrikto at pinakatahimik na guro sa buong kolehiyo. Walang estudyanteng hindi natatakot sa kanya. Hindi naman dahil sumisigaw siya o dahil likas siyang nananakot ng mga estudyante. Pero ewan ko ba, Mama Mia, may kakaiba po talaga sa aura niya. Kapag tumingin siya sa'yo, parang gusto mong ayusin agad ang buong buhay mo dahil natatakot ka na baka may mapuna siya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagkusang loob ang mga paa kong maglakad papalapit sa kanya. Kung tutuusin, hindi ko naman siya dapat na binabati. Kasi unang-una, hindi ko naman siya professor. Mama Mia, huli na nung napagtanto kong nasa harap na ako ni Prof. Gabriel. Good evening po, sir. Bati ko sa kanya. Nagangat siya ng tingin. Saglit siyang natigilan. Siguro naisip niya bakit ko siya nilapitan. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. At yun ang unang beses nang nakita ko siyang ngumiti sa akin. Oh, Miss Mendoza. Hindi ko po yan tunay na apelyido, Mama Mia, ha? Natawa ako. Naaalala niyo pa po ako? Well, ikaw ang pinakatahimik sa klase. Kaya sa dami ng mga maiingay mong kaklase, madali kang tandaan kung tutuusin. Ewan ko ba, simple lang naman ang sinabi niya, pero para akong nakatanggap ng medalya. Inalok niya akong maupo dun sa mismong table niya. At sa simpleng desisyong iyon, nagsimula ang lahat. Akala ko 5 minuto lang kaming mag-uusap. Gaya ng normal na estudyante at prof. Pero naging 2 oras yun. Napag-usapan namin ang tungkol sa binabalak niyang negosyo. Pati na rin ang tungkol sa buhay ko sa probinsya. Pati na rin ang mga pangarap ko. Ang pamilya ko.
Pati na rin ang mga pagkakamali niya noon nung estudyante pa siya na ina-advise niya sa akin na wag kong gawin. At sa mga bagay na hindi ko inaasahang ikukwento niya sa isang dati niyang estudyante. Mama Mia, dun ko lang nalaman na 4 na taon na palang biyudo si Sir Gabriel. Namatay ang asawa niya dahil sa sakit na cancer. May 2 siyang anak. Parehong nagtatrabaho na ang mga ito. At halos mag-isa na lamang siya sa malaking bahay na tinitirhan niya. Sanay na siguro kayo sa katahimikan, sabi ko. Napangiti siya. Ang totoo niyan, akala ko rin. Akala mo rin? Pero hindi pala? Oo. Kasi natuklasan ko na may mga katahimikan palang masakit, ano? Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang pakiramdam ko sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko nakita si Prof. Gabriel bilang isang striktong guro. Nakita ko siya bilang isang tao. Isang lalaking nasaktan. Isang lalaking nawalan. Isang lalaking pilit na nagpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman. At marahil, yun po ang unang gabing nagsimula akong humanga sa kanya. Pag-uwi ko sa dorm, hindi ko alam pero hindi ko magawang matulog. Paulit-ulit kong naaalala ang mga sinabi niya. Paulit-ulit kong natatandaan ang paraan ng kanyang pagsasalita. Yung kalmado niyang boses, yung lungkot sa mga mata niyang pilit niyang itinatago. Kinabukasan, Mama Mia, nagising akong may mensahe mula sa kanya. Good morning, Mara. Sorry nakalimutan ko nga palang itanong. Kamusta ang midterm exam mo kahapon? Napangiti ako. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero buong araw akong magaan ang pakiramdam. Parang may sikreto na ako lang ang nakakaalam. Sikretong nagpapagaan sa puso ko. At habang tumatagal ang mga araw, Mama Mia, mas dumadalas po ang pag-uusap namin ni Sir Gab. Minsan dun sa coffee shop na yun, minsan naman sa telepono. Mula sa simpleng kamustahan hanggang sa mga mahahabang tawagan tuwing gabi. Hanggang sa mga usapang umaabot na ng madaling araw. Hindi ko na namamalayang hinahanap-hanap ko na ang kanyang presensya. Kapag wala siyang mensahe sa akin, parang naiinis ako. Kapag matagal siyang sumagot, parang nalulungkot ako. At nang tuluyan ko nang napagtanto ang totoong dahilan, ay natakot ako, Mama Mia. Dahil alam kong hindi ko dapat yun naramdaman. Alam kong hindi dapat ako mahulog. Hindi dapat sa kanya. Hindi sa dating propesor ko. Hindi sa isang lalaking sobra pa sa doble ng edad ko. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay nasa 40s na po si Prof. Gab. At hindi dapat sa isang tao na may sariling sugat na alam kong hindi pa rin tuluyang naghihilom. Pero minsan, Mama Mia, matigas talaga itong ating puso. Minsan, meron talaga siyang mga desisyon na ginagawa kahit hindi natin gusto. Kahit alam mong mali ang direksyon, patuloy pa rin ang puso mo sa paglalakad. At hindi ko alam noon na papalapit na pala ako sa isang bangin. Isang bangin na alam kong hindi na ako makakaahon once mahulog ako doon. Minsan, may mga pagkakataong hindi mo namamalayan kung kailan eksaktong nagbabago ang isang relasyon. Wala namang malaki o engranding nangyayari. Wala ring biglang pag-amin. Para bang dahan-dahan na hindi mo namamalayan.
Parang unti-unti lang lumalapit, na hindi mo alam na nawawala na pala ang pagitan. Hanggang sa unti-unti na ring nagiging mahalaga. Hanggang isang araw, magugulat ka na lang na hindi mo na kayang isipin ang buhay mo nang wala ang taong yun. Ganun po ang nangyari sa amin ni Sir Gabriel Mama Mia. Sa loob ng halos 3 buwan, naging bahagi siya sa araw-araw kong buhay. Sa totoo lang, siya po ang dahilan kung bakit hindi na ako masyadong nalulungkot noon. Una, simpleng mensahe lang naman. Simpleng kamustahan. Pagkatapos ay nag-progress sa isang tawag. Hanggang sa ang tawag na yun ay naging araw-araw. Hanggang sa naging agahan, tanghalian at hapunan na ang tawagan na yun. Pagkatapos ay nagsimula na rin ang usapan ng mulit-muling pagkikita sa loob ng coffee shop kung saan nagsimula ang lahat. Hanggang sa naging normal na para sa akin ang makita ang pangalan niya araw-araw, oras-oras sa screen ng cellphone ko. At sa bawat araw na lumilipas, lalo po akong nahuhulog. Hindi dahil sa may pera siya. Hindi din dahil sa mahilig ako sa may edad. At lalong hindi dahil sa kanyang itsura. Kundi dahil sa paraan ng pakikinig niya sa akin. Sa panahon kasi na yun, Mama Mia, baka nga hanggang sa panahon ngayon, napakahirap pong humanap ng isang taong handang makinig sa'yo. Ang lahat ng tao ay gusto na lang magsalita ng magsalita. Gusto na lang na lahat ng mga pangyayari ay nakasentro sa mga buhay nila. Aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon din na ganun tayo. Pero, masarap din pala na kapag nakipag-usap ka, may isang taong nandyan lang at handang makinig ng walang panghuhusga. Kukonti lang ang mga taong marunong talagang makinig. Yung hindi nakikinig para sumagot, yung nakikinig para umintindi. At isa sa mga bibihirang tao na yon, si Gabriel. Kapag nagsasalita ako tungkol sa mga pangarap ko, interesado siyang nakikinig, Mama Mia. Kitang-kita ko sa mukha niya na interesado siya tungkol sa aking mga pangarap. Kapag nagsasalita ako o nagkukwento ako tungkol sa pamilya ko, nakikinig din siya. Na para bang gusto niya silang kilalanin sa pamamagitan ng aking mga kwento. Kapag umiiyak ako dahil sa stress sa pag-aaral, nakikinig siya. At minsan, Mama Mia, sapat na pala ang pakikinig ng isang tao para mahalin mo siya ng totoo. Isang gabi, buwan ng Oktubre yon, habang nasa library ako, ay bigla siyang tumawag. Mama Mia, nasaway pa nga ako noon ng librarian dahil biglang tumunog ng pagkalakas-lakas ang cellphone ko. Simula kasi nung nagkaroon na kami ng ugnayan, hindi ko na po sinasilent ang cellphone ko, liban na lamang kung nasa klase ako. Sorry po ma'am, sabi ko dun sa librarian nung pinandilatan niya ako ng mata. Pero kahit na napagalitan o nasaway ako, kahit na may nakakita at nakarinig na ibang tao, ay hindi pa rin nawala ang sayang naramdaman ko nung makita ko ang pangalan na rumehestro sa cellphone ko. Si Gabriel. Agad akong lumabas ng library tapos sinagot yun. Hello, Mara? Busy ka ba? Hindi naman po masyado, sir. Bakit po? Ano kasi, birthday ko kasi sa Sabado. Napangiti ako. Naku, happy birthday po, sir. Advance po.
Tatanda na naman ako, sabi niya. Natawa ako. Okay lang yun, sir. Ang totoo niyan, dapat mo yang ipagpasalamat eh. Hindi naman lahat umaabot sa ganyang edad. Naku, matanda na nga talaga ako. Kayo may sabi niyan, sir, ha? Anyways, kaya ako tumawag, Mara. Kasi gusto talaga kitang imbitahan sa araw na yun. Natigilan ako. May birthday celebration po kayo? San po? Sa bahay lang naman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na iimbitahan niya ako sa personal niyang mundo. Sa lugar kung saan siya umuuwi. Sa lugar kung saan puno ng kaniyang mga alaala. Sige po, sir. Asahan ko yan, ha? Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Salamat po sa imbitasyon, sir. Salamat din sa pagpapaunlak ng imbitasyon ko. At sa simpleng salita niyang yun ay para akong nanalo sa loto. Mama Mia, Wednesday po noon nung tumawag siya. Kaya naman, grabe talaga ang paghahanap ko ng pupwede kong iregalo sa kanya. Hindi ko alam kung ano. Pero lahat yun, lahat ng pwede kong mairegalo ay tinignan ko. Kaya lang masyadong mahal ang mga yun. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng medyo mamahaling panyo tapos binordahan ko ng kaniyang pangalan. Doon po kasi ako magaling sa pagbuborda, Mama Mia. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Sabado. Mahigit 1 oras po akong nagbihis. 3 beses akong nagpapalit-palit ng damit. 5 beses akong nag-ayos ng buhok. At halos 10 beses siguro akong pabalik-balik na tumingin sa refleksyon ko sa salamin. Nababaliw na yata ako. Bulong ko sa sarili ko. Hindi naman ako ganun noon eh. Oo, may mga pagkakataon dati na kapag may crush akong nagba-basketball dun sa amin, kahit nasa malapit lang, nagpupulbo ako at nagliliptin. Pero iba ang kaba na nararamdaman ko nung gabing yun. Bago ako umalis, kinuha ko muna yung regalo ko para sa kanya. Bandang 9:00, Mama Mia, ay dumating si Sir Gabriel. Nang bumaba ako ng dormitoryo ay nakita ko siyang nakasandal sa sasakyan niya. Sinundo niya ako. Hindi dahil date yun, kundi dahil hindi ko naman alam kung saan ang bahay niya. Ang sabi niya sa akin, susunduin na lang daw niya ako kasi baka mawala daw ako. Alam kasi niya, Mama Mia, na kahit medyo matagal na ako sa Maynila, hindi pa rin ako gumagala masyado kaya wala pa akong ganong alam sa iba't ibang lugar. Mama Mia, naka-long sleeve siya noon, nakaitim na pantalon. Simple lang pero ewan ko ba, parang mas gumwapo siya kesa sa dati. Ngumiti siya nang makita niya ako. Agad akong kinabahan. Ready ka na? Tumango ako. Pero ang totoo, hindi ko rin alam sa sarili ko kung handa na ba talaga ako. Hindi ako handa sa kung anuman ang mangyayari sa gabing yon. Tahimik ang biyahe, pero komportable naman. Tahimik kami pero hindi naman nakakailang yung katahimikan. Kundi yung klase ng katahimikan na gusto mong manatili, gusto mong nandyan lang. Pagdating namin sa bahay nila ay napahinto ako. Hindi naman ito mansyon, Mama Mia. Hindi naman ito sobrang engrande gaya ng mga bahay na nakikita natin sa mga magagandang palabas sa telebisyon. Pero maganda yun. Malinis, maayos. At ramdam mong punong-puno ito ng mga alaala.
May mga lumang larawan sa dingding. May mga family portraits. Mga litrato ng asawa niya. Mga litrato ng kaniyang mga anak nung mga bata pa sila. Tahimik akong nakatingin sa mga yun. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtayo niya sa may tabi ko. Minsan, hindi ko kayang alisin yung mga larawan na yan. Napalingon ako sa kanya. Bakit po? Huminga siya ng malalim. Kasi pakiramdam ko, kapag inalis ko sila, para ko na rin kinalimutan yung nakaraan. Biglang sumikip ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya naman nakontento na lamang ako na tumabi sa kanya nung mga panahon na yon. Tahimik at sapat na yon. Halika na. Handa na ang pagkain sa mesa. Po, akala ko po party ito. Hindi, wala naman akong masyadong kaibigan eh. Tsaka mula nung mamatay ang asawa ko, hindi ko na pinagdidiwang yung mga okasyon na ganito. Ngayon lang ulit. Pero wala kayong ibang bisita? Wala. Ikaw lang. Kasi ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako gustong mag-celebrate sa araw na to. Mama Mia, hindi ko alam. Bigla akong nailang pero aaminin ko na kinilig din ako sa loob. Sobrang hirap noon na wag mapansin niya ang kilig na nararamdaman ko. Agad na kaming nagpunta dun sa hapagkainan. Nalaman ko na wala palang ibang tao doon dahil stay out pala ang kinuha niyang kasambahay. Kaya kaming dalawa lang. Kung tutusin, masaya talaga ang gabing yun. Nagkwentuhan lang kami, nagtawanan, nagbahagi ng mga alaala sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, nakita kong tunay siyang masaya. Masaya din ako sa loob-loob ko, Mama Mia. Dahil alam ko na may parte ako sa kasiyahan na yun. Sabi nga niya kanina, ako ang dahilan kung bakit niya naisipang i-celebrate ang kanyang 46th birthday. Kita kong hindi pilit yung saya niya. Hindi yung nakangiti lang, kundi yung masayang-masaya talaga. Bandang 12:00 na ng gabi nung mapansin kong madalas na siyang tumitingin sa akin. At sa bawat pagtatagpo ng aming mga mata, ay may kung anong hindi namin parehong mabanggit-banggit sa isa't isa. Isang bagay na alam kong pareho naming nararamdaman, pero pareho rin naming iniiwasang pangalanan. Dahil kapag pinangalanan mo ang isang bagay, mas nagiging totoo ito. At kapag nagiging totoo ito, mahirap na itong iwasan, mahirap na itong atrasan. Bandang 2:00 na ng madaling araw ay tumayo siya. Naku, masyadong late na. Ihahatid na kita. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng lungkot. Ayoko pang umalis. Ayoko pang matapos ang gabing yun. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, naisip kong baka ganun din ang nararamdaman niya. Paglabas namin ng kanyang bahay ay malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang buong subdivision. At habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan, ay bigla siyang huminto. Ako din naman, Mama Mia, ay huminto rin sa aking paglalakad. Nagkatitigan kaming dalawa. Walang nagsasalita. Pero napakarami naming gustong sabihin. Kitang-kita yun sa aming mga mata. Hanggang sa nauna siyang mahinang nagsalita. Mara? Ewan ko pero parang napakalambing ng boses niya noon. Yung boses na parang nagpahinto ng buong mundo ko.
po? Matagal siyang hindi sumagot. Parang may pinipigilan. Parang may laban sa loob niya. Pagkatapos ay umiling siya, Mama Mia. Wala. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng gabing yon, ay mukhang malungkot ang ngiti na yon. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na hindi ko pa magawang ipaliwanag noon. Isang bagay na hindi lang pala ako ang nakakaramdam. Agad na akong sumakay ng kanyang kotse. Pinaandar niya ito at binaybay ang daan. Tulad nung patungo kami sa bahay nila, tahimik lang din kami pabalik ng dorm. Kaya lang pagbalik ko ng dorm, Mama Mia, ay sarado na po ito. Doon ko napagtanto na may house rules pala ang dorm na yon. Hanggang alas 12 lang ng madaling araw o alas 12 lang ng hating gabi. Kapag lumampas ka doon, sarado na at hindi ka na makakapasok pa. Hindi ko natatandaan ang rule na yon noon dahil hindi ko naman kailanman iyon sinuway. Naku, sorry po. Diyan na lang po ako sa convenience store sa malapit. Aantayin ko na lang na mag-alas 4 ng umaga. Magbubukas din naman yan. Naku, hindi. Alam kong pagod ka na. Kaya halika na. Dun ka na lang matulog sa bahay. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Kaya lang, pumayag pa rin ako. Sumakay pa rin ako dun sa kotse niya. Pagbalik namin sa loob ng bahay niya ay pinakita niya sa akin ang guest room. Dun daw muna ako matulog. At ginawa ko naman yun. Pero hindi ako makatulog. Ewan ko ba, hindi naman mainit, pero mainit ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa red wine na ininom namin kanina. Lumabas ako, hinanap kung saan ako makakakuha ng tubig. Gulat na gulat pa ako at nabitawan ko pa ang baso ko nung marinig ko siyang nagsalita sa likuran ko. Ay, kabayo! Sigaw ko. Naku, sorry, nagulat ba kita? Ako na dyan, huwag mo hawakan yan. Pero huli na dahil hinawakan ko na. Dahil medyo madilim ay hindi ko na pansin na matalas pala yung nahawakan kong bubog, Mama Mia. Dahilan para magkasugat ang aking isang daliri. Agad niyang kinuha ang kanyang bulak at saka alkohol. Nilagyan niya yun at napangiwi pa ako dahil sa sobrang hapdi. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero bigla kaming natahimik dalawa. Hanggang sa bigla kaming nagkatitigan. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang paglapat ng kanyang labi sa labi ko. Napapikit ako noon. Yung aming halik, nung una, ay medyo padampi-dampi lang. Pero kalaunan ay naging mainit yun. Naging mapusok. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na ako din pala ay tumutugon na sa mga halik niya. Tapos, bigla na lang niyang pinutol yun. I'm sorry. I'm sorry, Mara. Hindi ko sinasadya. Sabi niya. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na bahala maglinis dyan. Hindi ko alam pero parang napahiya ako nung bigla niyang pinutol ang halik na yun. Dali-dali akong tumakbo, papasok ulit dun sa guest room. At hindi na nga ako nakatulog. Alas 5 ng umaga nung magising ako mula sa pagkakaidlip ko. Agad ako nagbihis. Pagkatapos ay nag-iwan ng sulat sa kanya sa mesa. Hindi ko alam kung gising na siya o tulog pa. Pero hindi ko na siya kinatok. Agad na akong sumakay ng tricycle sa labas ng subdivision at pumunta dun sa pilahan ng jeep.
at bumalik sa dormitoryo na inuukup ako. Mama Mia, ewan ko, pero pagkatapos ng birthday niya, ay parang may nagbago sa aming dalawa ni Gabriel. Hindi ko man yun masabi ng direkta, pero ramdam ko. Naging mas maingat siya. Naging mas tahimik. Siguro na awkward talaga kami dun sa halik na aming pinagsaluhan. Ilang beses ko pong sinaway at pinagalitan ng sarili ko. Kung hindi pa niya nagawang putulin ang halik na yon, hindi ako sigurado kung saan yun humantong. Mama Mia, napansin ko rin na madalas na siyang nawawala sa kalagitnaan ng aming mga pag-uusap. Nung una inisip ko na baka pagod lang siya sa trabaho. Lumalaki din kasi ang negosyo na tinayo niya. Tapos may trabaho pa siya sa university at madalas din siyang bumabiyahe. Pero habang tumatagal ay may kung anong bumabag-gabag sa akin. Parang may bahagi ng buhay niya na hindi niya sinasabi. Na-guilty kaya siya dahil dun sa halik na pinagsaluhan naming dalawa? Gusto kong sabihin sa kanya na huwag mag-guilty dahil ginusto ko rin naman yun. Huwag mag-guilty dahil nasiyahan din naman ako sa halik na yun. Kaya lang hindi ko magawa dahil ako din naman ay nahihiya. Bilang isang probinsyanang dalaga, nakakahiya po na aminin yun sa isang lalaki, lalo pa kung sobra doble ang tanda sa'yo. Mama Mia, habang mas nahuhulog ako kay Gabriel, ay mas gusto kong ungkatin ng lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Isang hapon, matapos ang klase ay nagpasya akong dumaan sa isang maliit na bakery na malapit lang doon sa negosyo niya. Paborito niya kasi ang ensaymada. Balak ko sana siyang sorpresahin. Simple lang, wala namang espesyal na okasyon. Gusto ko lang talaga siyang makita. Ngunit pagdating ko roon ay may nakita akong hindi ko inaasahan. Sa loob ng isang maliit na cafe na katabi lang doon sa tinayo niyang negosyo ay nakita ko si Gabriel. May kasama siyang babae. Mga nasa 30 siguro ang edad nito. Maganda, maayos manamit, at mukhang malapit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ko. Tahimik akong tumayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Pinanood ko lang silang dalawa. Nagtatawanan, nag-uusap. At minsan tila masyadong komportable sa isa't isa. May ilang beses na hinawakan ng babae ang braso niya habang nagsasalita. At hindi naman umiiwas si Gabriel. Dahil doon biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magselos. Hindi pa naman kami. Wala pa naman siyang pinapangako sa akin. Pero bakit ganun kasakit? Dahil lang ba dun sa halik na pinagsaluhan namin? Dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko at sa sobrang inis sa loob ko, ay hindi na ako tumuloy dun sa kanyang negosyo. Umuwi na ako. Ako na lang ang kumain dun sa ensaymadang binili ko. Hindi ko siya kinontak ng gabing yun. Hindi ko rin sinasagot ang mga mensahe niya. Bandang 10:00 na ng gabi nung bigla siyang tumawag. Pero pinatay ko. Naiinis pa rin talaga ako, Mama Mia. Makalipas ang ilang minuto ay tumawag siya ulit. Pero pinatay ko ulit. Hanggang sa makatanggap ako ng mensahe. Mara, may nangyari ba? Bakit hindi mo ako sinasagot? Hindi ako sumagot. Bahala siya. Maya-maya ay isang mensahe na naman ang pumasok. Nag-aalala na ako. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? At doon na ako tuluyang nainis talaga. Nag-aalala talaga ba? Mabilis akong nag-type dahil sa inis na nararamdaman ko. Kasama mo naman yata
yung magandang kasama mo kanina, 'di ba? Bakit ka pa mag-aalala sa akin? Pagkapindot ko ng send ay agad kong pinagsisihan ng bagay na yon. Doon ko talaga napagtanto na kapag galit ka, kapag naiinis ka, huwag kang gumawa ng kahit na ano dahil pagsisisihan mo yon. Napakababaw, napaka-immature. Pero huli na, naipadala ko na. Ilang minuto ang lumipas bago siya sumagot. Pwede ba kitang makita? Hindi ako nag-reply. Tumawag siya pero pinatay ko ang cellphone ko. Kung tutuusin habang iniisip ko ang mga bagay na yun ngayon, napaka-immature ko pala nung mga panahon na yun. Kaya lang, normal lang naman siguro yun dahil bata pa ako. At normal lang din siguro yun sa isang babaeng naninibugho kahit wala naman siyang kahit na anong karapatan. Kinabukasan, paglabas ko ng campus ay nakita ko agad ang sasakyan niya. Hindi ko alam kung bakit pa siya nandoon. Ang alam ko nag-resign na siya sa university, Mama Mia. Nag-resign siya dahil unti-unti na rin kasing lumalaki ang negosyo niya. Sabi niya, pagod na rin daw siyang magturo dahil nakakatanda daw yun masyado. Nung makita ko siya ay nakatayo siya sa tabi ng kanyang kotse. Mukha siyang hindi nakatulog. At sa unang pagkakataon mula nung makilala ko siya, nakita ko sa mukha niya na parang kinakabahan siya, Mama Mia. First time yun ah. Never ko naman siyang nakitang kinakabahan kahit kailan. Lumapit ako. Hindi ko alam kung galit pa rin ako o nahihiya lang akong lumayo dahil nagkatagpo na ang mga mata naming dalawa. Mara, tahimik lang ako. Pwede bang pakinggan mo ang mga paliwanag ko? Naku, hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin. Pero gusto ko. Napabuntong hininga ako. Sige po. Tumungo kami sa isang maliit na parke na malapit lang sa university. Tahimik doon, Mama Mia. Konti lang ang tao. At doon niya sinabi ang isang katotohanan. Si Andrea yun. Siya ang kinuha kong accountant para sa negosyo ko. Natigilan ako. Accountant? Oo. Tapos tumango siya. May problema kami kasi sa tax at sa BIR filing. Kaya kinontak ko siya. Ano kasi, nirekomenda kasi siya sa akin ng anak ko. Dahil doon, ilang linggo na kaming nagkikita. Tinitignan yung options namin kung saan kami makakamura. Mama Mia, parang bahagyang gumaan ang dibdib ko. Pero hindi pa rin sapat yun. Para sa isang immature na babae, kailangan ko pa rin ng mas marami at mas maliwanag na paliwanag. Bakit parang masyado kayong malapit sa isa't isa? Natawa siya ng mahina. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil parang naiintindihan na niya ang iniisip ko. Mara, napatingin ako pagtawag niya sa pangalan ko dahil bigla siyang naging seryoso. May gusto ka ba sa akin? Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tunog ng hangin, ang mga sasakyang dumadaan, ang mga taong naglalakad, ang mga estudyanteng nagbibiruan at nagtatawanan. Lahat yun ay tila nawala. Na para bang kami na lang ang natira. At sa unang pagkakataon ay wala akong maisagot sa tanong niya. Dahil natatakot ako, Mama Mia, na baka kapag sinabi kong oo, baka magbago ang lahat. Pero kapag sinabi kong hindi,
alam ko namang magsisinungaling ako. Matagal akong nanahimik hanggang sa naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Akala ko po kasi hindi ko natuloy. Hindi ko alam kung paano itutuloy, pero naintindihan niya. Ganun naman siya lagi eh. Palagi naman niya akong naiintindihan. At doon ko nakita ang pinakamalungkot na ekspresyon sa mukha niya mula nung makilala ko siya. Mara, may dahilan kung bakit pilit kong nilalagyan ng distansya ang sarili ko sa'yo. Parang may bumara sa lalamunan ko dun sa narinig ko. Ano naman yun? Napayuko siya. Matagal, napakatagal. At nang muli siyang magsalita ay parang mas mabigat ang bawat salitang binibitawan niya. Dahil nahuhulog na rin ako sa'yo. Pero alam kong hindi pwede. Masyado ka pang bata sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo akong hindi nakagalaw. Paulit-ulit lang na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Nahuhulog na rin ako sa'yo. Ang lalaking ilang buwan ko nang pinipigilan ng sarili kong pangarapin. Ang lalaking akala ko hindi kailanman titingin sa akin ng ganon. Ang lalaking pilit na umiiwas, pilit na lumalayo, at pilit na nagtitimpi. Pareho pala kami. Pareho kaming natatakot, pareho kaming lumalaban, at pareho rin kaming unti-unting natatalo ng aming mga damdamin. Ngunit bago pa man ako tuluyang maging masaya ay may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Isang katotohanang babago sa lahat at sisira sa tahimik na mundo na binubuo naming dalawa. Ayokong masaktan ka, Mara. Ayokong obligahin ka sa isang seryosong relasyon. Bakit po? Dahil may mga bagay tungkol sa pamilya ko na hindi mo alam. At doon nagsimula ang lihim na maglalagay sa aming relasyon sa pinakamalaking pagsubok ng aming buhay. Mama Mia, hindi agad ako nakasagot matapos sabihin ni Gabriel ang mga salitang yun. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa gitna ng tulay. Sa isang dulo naroroon ang pag-asang matagal ko nang hinihintay. Ngunit sa kabilang dulo ay naroroon ang takot. At sa pagitan ng dalawa, naroroon ako. Nalilito, kinakabahan, pero umaasa. Anong ibig mong sabihin? Mahina akong tanong. Napabuntong hininga siya. Tumingin muna sa malayo bago muling bumaling sa akin. Alam mo naman na may 2 anak ako, 'di ba? Oo. At alam mo rin na masyado silang malapit sa kanilang ina. Muli akong tumango. Normal lang naman yun. Normal lang naman na mapapalapit sa kanyang mga anak ang isang ina. Ngunit may kakaibang bigat ang boses niya. Parang may paparating na hindi magandang balita. Ang hindi mo alam, hindi nila kayang tanggapin na may ibang babae na sa buhay ko. Lalo pa ang kasing edad mo. Naramdaman kong parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil alam kong tama siya. At tama lang din naman sila. Kung ilalagay ko ang sarili ko sa mga anak ni Gabriel, at kapag ang papa ko ang may karelasyong mas bata kesa sa akin na anak niya, ganon din naman ang mararamdaman ko. Kung tutusin, kahit ako, maiintindihan ko ang mararamdaman ng mga anak niya. Mahal nila ang kanilang ina at marahil sa isip nila, walang ibang babaeng dapat pumalit doon, lalo na ang isang katulad ko. Lalo na't isa pa akong estudyante. Isang babaeng mas bata ng ilang taon ng di hamak kesa sa kanila. Ilang araw akong hindi mapakali matapos ang usapang yun. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung dapat na ba akong lumayo.
Kung dapat ko bang pigilan ang nararamdaman ko bago pa ito lumalim ng husto? Pero bawat pagtatangka kong umalis at lumayo ay mas lalo ko lamang namimiss si Gabriel. Parang naging bahagi na talaga siya ng sistema ko, ng araw-araw kong buhay, ng mga plano ko, ng mga pangarap ko. At marahil yun ang pinakadelikadong bahagi ng isang pag-ibig. Kapag hindi mo na kayang isipin ang hinaharap nang wala ang isang tao. Lumipas ang 2 linggo at dumating ang araw na kinatatakutan ko, Mama Mia. Pwede ba kitang ipakilala sa mga anak ko, Mara? Tanong ni Gabriel habang magkausap kami sa telepono. Bigla akong natahimik. Sigurado ka ba? Akala ko ba sabi mo hindi nila ako matatanggap? Oo. Malaki ang posibilidad na hindi ka nila tatanggapin pero mas gusto kong maging tapat sa lahat. Sa mga anak ko. Kinakabahan ako pero pumayag pa rin ako. Kahit sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko mula nung sinabi niya ang bagay na yun sa akin. Dahil alam kong darating din naman ang punto na mapupunta kami sa bahaging yun ng aming relasyon. At mas mabuti nang harapin ang katotohanan kaysa habang buhay itong takasan. Sabado ng gabi nang mangyari yun. Sabado kasi wala silang pasok sa mga trabaho at ako naman ay wala ding pasok sa eskwela. Sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Makati, halos hindi ako makahinga at makakain sa sobrang kaba. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko. Paulit-ulit kong tinitingnan ang sarili ko sa salamin. Mukha ba akong bata? Tanong ko kay Gabriel. Nakangiti siya. Mukha kang maganda. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating na sila. Una kong nakita ang anak niyang lalaki. Sa pagkakaalam ko yun ang bunso. Matangkad, maayos manamit, mukhang seryoso. Gwapo din katulad ni Gabriel. Kasunod naman ay ang panganay niyang anak na babae. At dun ako tuluyang natigilan. Napakaganda niya. Napaka-eleganteng tignan. At halatang halata na matalino. Kitang-kita mong mahal na mahal nito ang ama niya. Ngunit sa unang tingin pa lamang niya sa akin, alam kong hindi niya ako gusto. Hindi niya kailangang magsalita. Nasa mga mata niya ang sagot. Magalang naman silang nakipag-usap sa akin, Mama Mia, kahit na mas bata ako sa kanila. Walang sigawan, walang bastusan. Halata mong mga profesional. Walang eksena na parang sa teleserye. Pero minsan, Mama Mia, mas masakit ang malamig na pagtrato kaysa sa galit. At yun ang pinakita nila sa akin. Lalo na ang anak niyang babae na si Sofia. Kapag may tinatanong ako, maikli lang ang sagot niya. Yung walang kagana-gana. Kapag nagsasalita ako, ni hindi man lang niya ako tinitingnan. At kapag tumatawa si Gabriel sa mga kwento ko, napapansin kong tumitigas ang ekspresyon ng mukha niya. Hanggang sa tuluyan niyang mabasag ang katahimikan. So, Mara, balita ko nasa 3rd year ka pa lang, tama? Oo. Mama Mia, tinignan niya ako. Pagkatapos ay diretsahan niyang sinabi sa akin. Mas bata ka pala sa akin ng 8 taon. Biglang tumahimik ang mesa. Ramdam kong humigpit ang hawak ni Gabriel sa baso niya. Sofia. Babala niya. Pero hindi tumigil si Sofia. Mahal mo ba talaga si Daddy? Mahina akong napalunok. Oo. Sigurado ka? Oo. Bakit? Bakit mo siya mahal?
Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. Hindi dahil walang sagot, kundi dahil sa totoo lang, napakaraming dahilan. Hindi ko yun kayang ilarawan sa isang salita lamang. Mahal ko si Gabriel dahil mabuti siyang tao. Dahil pinapakinggan niya ako. Dahil pinaparamdam niyang mahalaga ako. Dahil sa piling niya, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit bago pa man ako makasagot ay may sinabi si Sofia na hindi ko malilimutan. Kasi kung pera ang habol mo, naku, hindi mo makukuha ang approval ko. Parang may humampas sa akin. Direkta, masakit, at nakakahiyang marinig sa harap ng ibang tao. Biglang tumayo si Gabriel. Tama na yan. Ngayon lang ako nakakita ng galit sa kanya. Hindi naman malakas ang kanyang boses. Hindi nga pasigaw eh. Pero sapat para matahimik ang buong mesa. Sofia, humingi ka ng tawad. Ngunit umiling lamang ito. At sa unang pagkakataon nakita kong namumula ang mga mata niya. Hindi pala galit ang naroon, kundi sakit. Mama died loving you. Basag ang boses ni Sofia. Mama spent her whole life with you. Tapos tumulo ang unang luha sa pisngi niya. At ngayon, malaman-laman kung may ibang babae ka na palang binabahay sa bahay natin? Tahimik lang ang buong mesa. Wala ning isa sa amin ang makasagot. Pati yung kanyang bunsong anak ay tahimik lang din. Sa sandaling yun, Mama Mia, hindi ko po nakita si Sofia bilang kontrabida ng love story namin. Kundi nakita ko siya bilang anak ni Gabriel. Isang anak na takot mawala ang alaala ng kanyang ina. Isang anak na hindi pa rin nakakausad sa pagkawala ng ina niya. At isang anak na naniniwalang ako ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang alaala ng mama niya. Umuwi akong mabigat ang dibdib ko nung gabing yun. Hindi naman dahil sa mga sinabi ni Sofia, kundi dahil naiintindihan ko siya. At minsan, ang mga taong naiintindihan natin ang siyang pinakamahirap kalabanin. Dahil alam nating may dahilan ang kanilang sakit. Ngunit hindi ko alam noon na si Sofia ay hindi pa ang pinakamalaking problema. Dahil may isa pang tao sa buhay ni Gabriel na mas tutol sa akin. At mas determinado akong alisin sa tabi ni Gabriel. Isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. At hindi ko alam na habang nasasaktan ako sa hindi pagtanggap sa akin ng mga anak ni Gabriel, ay nalalapit ko na rin pala siyang makilala. Hindi ako makatulog ng maayos matapos ang gabing nakilala ko ang mga anak ni Gabriel. Paulit-ulit sa isipan ko ang mga sinabi ni Sofia. Masakit. Pero hindi ko naman siya masisisi. Kung tutuusin, kung ako ang nasa kalagayan niya, baka ganun din ang mararamdaman ko. O baka nga, mas masahol pa. Kaya imbis na magalit ako sa hindi niya pagtanggap sa relasyon naming dalawa ni Gabriel, mas nanaig ang awa ko. At marahil yun ang dahilan kung bakit ako lalong natakot. Dahil alam kong hindi sapat ang pagmamahalan kung marami namang taong nasasaktan sa paligid ninyo. Kinabukasan, tinawagan ako ni Gabriel. Kumusta ka? Ayos lang. Ngunit pareho naming alam na nagsisinungaling ako. Narinig ko ang buntong hininga niya. Pasensya ka na sa nangyari kagabi ha? Wag kang humingi ng pasensya. Alam kong nasasaktan lang si Sofia. Matagal siyang natahimik at nang magsalita siya muli ay tila mas matanda ang boses niya kesa sa dati. Maglilimang taon na, mula nung mawala ang asawa ko. Napatingin ako sa bintana ng dorm. Hindi ko alam na ganun na pala katagal yun.
Pero para sa mga anak ko, parang kahapon pa rin yun. At naiintindihan ko, Mama Mia. Maging ako naman siguro kapag nawalan ako ng nanay, hindi ko naman siguro mararamdaman na matagal siyang nawala. Paulit-ulit kong mararamdaman na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Nag-aaral ako, nagtatrabaho siya. Nagkikita kaming dalawa kapag may oras. Pero ang nagbago, Mama Mia, dun na ako sa bahay niya tumitira. Oo, tama po si Sofia. Nagli-live-in na kaming dalawa ni Gabriel. Nung nalaman kasi niya na 4 kaming nag-share sa isang dorm room, sabi niya hindi daw ako magkakaroon ng peace of mind at syempre privacy. Hindi din naman ako tumutol. Unang-una, mahal ko naman siya. Pangalawa, may relasyon naman kaming dalawa. At kahit maraming pagsubok sa aming pagmamahalan, pakiramdam ko ay lalo lang lumalalim ang aming samahan. Hanggang sa dumating ang araw na nagpakilala ang tadhana ng isa pang problema. Sa pagkakataong to, hindi ito isa sa mga anak niya, kundi isang babae. Nangyari yun sa opisina niya. May seminar kasi ang ilang estudyante mula sa aming kolehiyo at isa ako sa mga inimbitahang tumulong sa registration. Bandang tanghali nang makita ko siya. Nakasuot ng puting blazer, mahaba ang buhok, maganda. Eleganteng tignan kaya alam mong nabibilong sa circle nila. At may klase siya ng confidence na hindi mo matututunan sa libro. Habang nakikipag-usap ako sa isa sa mga nasa registration area ay napansin kong dire-diretso siyang naglakad papunta sa akin. Hindi ko alam kung ako ang pinuntahan niya, Mama Mia. Kaya lang lumagpas siya sa akin at nakita ko na nasa likuran ko na pala si Gabriel. Parang sanay na sanay siyang lumapit dito. Parang wala siyang kailangang ipaalam. Parang may karapatan siyang pumasok sa buhay ni Gabriel anumang oras. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam agad ako. At tama palang kutob ko. Habang nasa registration area ko noon ay umalis muna sila ni Gabriel. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ko silang lumabas ng magkasama. Nagtatawanan, komportable, at halatang matagal nang magkakilala. Hindi ko kaagad sila nilapitan. Hindi ko rin pinapahalata ang nararamdaman ko. Pero nang gabing yun, hindi ko mapigilang magtanong. Sino si Clarice? Sandaling natahimik si Gabriel. At dun pa lang alam kong mahalaga ang sagot niya. Matagal na siyang kaibigan ng aming pamilya. Naging business partner siya ng asawa ko dati sa ilang proyekto. Close ba kayo? Napangiti siya ng bahagya. Di ko alam kung anong ibig sabihin ng salitang close, pero matagal na kaming magkaibigan. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nakampante. May kakaibang pakiramdam akong hindi maalis-alis. At lalo lamang lumala iyon, Mama Mia, nang makausap ko ng hindi sinasadya ang isang taong matagal nang nagtatrabaho kay Gabriel. Yung stay out nilang kasambahay. Habang nagkakape kami sa pantry ay nabanggit niya ang pangalan ni Clarice. Ay, si Ma'am Clarice? Kala nga namin noon, siya na ang makakatuluyan ni Sir Gabriel matapos mamatay ni Mami. Parang may humigpit sa kamay ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Nagulat siya na parang hindi niya sinasadyang mabanggit yun. Ay naku, wala naman yun, Ma'am. Pero huli na. Narinig ko na. Hindi ko na maalis yun sa isip ko. Nang gabing yun ay halos hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga posibilidad. Paano kung dati silang may relasyon?
Paano kung minahal niya yung Clarice? Paano kung hanggang ngayon may nararamdaman pa rin siya? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat, paano kung ako lang ang sagabal sa kwentong dapat ay matagal nang nangyari dahil inaasahan na ng lahat? Ilang araw matapos yun, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Simple lang yun. Hi, Mara? Pwede ba tayong magkita? Walang pangalan, walang paliwanag. Ngunit ilang saglit pa ay may sumunod na pumasok na mensahe na halos ikinabagsak ng cellphone ko mula sa kamay ko. Ako to, si Clarice. Mama Mia, kahit medyo natakot ako ay nakipagkita ako sa kanya. Pinili namin ang isang tahimik na coffee shop. Disente. At kabaliktaran ng inaasahan ko, wala pong kayabangan sa katawan niya si Clarice. Hindi rin siya bastos, hindi rin siya agresibo. Sa katunayan ay mabait siya, Mama Mia. At tila yun ang mas nakakatakot. Dahil minsan ang pinakamahirap na kalaban ay hindi naman yung taong galit sa'yo ng harapan, kundi yung taong mabait sa'yo. Yung taong hindi mo kayang kamuhian. Matagal niya akong pinagmasdan bago nagsalita. Mas bata ka pala kapag tinititigan. Dun kasi sa school nyo, hindi ko napansin na ang bata mo eh. Naririnig ko po yan palagi. Ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip ay naging seryoso ang mukha niya. Gusto kong umamin sa iyo, Clarice. Nagtataka ako kung sino ka sa buhay ni Gabriel. Sabi ko. At ang sumunod niyang salitang sinabi ay nagpabago ng lahat sa akin. Well, women's intuition, right? Tama ka. Mahal ko si Gabriel. Kahit nung buhay pa si Amelia, yung asawa niya, yung kasosyo ko sa negosyo, kahit nung buhay pa siya, mahal ko na ang asawa niya. Pero hindi ako gumawa ng kahit na anong hakbang dahil alam kong may asawa siya. At mahal ko rin si Amelia bilang kaibigan. Kaya nanatili akong taga-suporta ng kanilang relasyon, ng kanilang pagsasama. Nung namatay si Amelia, sinabi ko sa sarili ko na bibigyan ko ng pagkakataong magluksa si Gabriel. Tsaka na ako papasok sa buhay niya. At bago ka pa dumating, akala ko darating din ang panahon na mamahalin niya ako. At doon ko naramdaman na ang laban para kay Gabriel ay hindi lamang laban sa kanyang pamilya, Mama Mia. Hindi lamang laban sa malaking agwat ng edad naming dalawa, kundi laban din sa isang babaeng may mas matagal ng kasaysayan sa buhay niya kesa sa kaya kong pantayan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig kay Clarice matapos niyang sabihin ang mga salitang, mahal ko si Gabriel. Mama Mia, hindi naman kami nagdrama. Simple lang naman ang usapan namin. Pero mas mabigat yun kaysa sa anumang sigaw na narinig ko sa buong buhay ko. Dahil ramdam kong totoo ang kanyang sinasabi. Ramdam kong hindi siya nagsisinungaling at hindi siya nagmamanipula. Hindi siya gumagawa ng eksena. Isa lamang siyang babaeng matagal nang naghihintay ng kanyang pagkakataon. At marahil yun ang dahilan kung bakit lalo akong kinakabahan. 16 na taon na kaming magkaibigan ni Gabriel. Simula nung naging magkaibigan kami ni Amelia. Nandyan ako nung namatay ang asawa niya. Nandyan ako nung halos ayaw na niyang bumangon sa kama. Nandyan ako nung bumagsak ang negosyo ng kanyang asawa. Nandyan ako nung muntik na siyang mawala ng pag-asa. Ako nga ang nagtulak sa kanya para magturo sa university na pinapasukan mo eh. So gusto niyo pong layuan ko si Gabriel? Tanong ko. Napangiti siya ng bahagya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi.
Nagulat ako sa naging sagot niya, Mama Mia. Hindi yun ang inaasahan ko. Alam mo, Mara, kung gusto kitang alisin sa buhay ni Gabriel, matagal ko nang ginawa. Natigilan ako. May punto naman siya eh. Ilang buwan na rin ang relasyon namin ni Gabriel. Kung gugustuhin niya, kaya niyang impluwensyahan ang mga anak ni Gabriel, ang mga kaibigan nito, ang mga kasosyo sa negosyo. Maraming paraan para mawala ako sa landas ni Gabriel pero hindi niya ginawa. Kung ganun, bakit ka nga pala nakikipagkita sa akin ngayon? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana na parang may inaalala. May sinusukat. At nang bumalik ang tingin niya sa akin ay may kung anong awa sa mga mata niya. Isang bagay na hindi ko nagustuhan dahil ayoko talaga sa lahat yung kinakaawaan ako. Ayokong tingnan bilang isang batang walang alam at walang kalaban-laban. Pero parang ganun ang tingin niya sa akin. Mara, handa ka ba talagang mahalin si Gabriel? Kahit magalit sa iyo ang buong mundo? Napakurap ako. Hindi ko maintindihan. Mahina siyang tumawa pero hindi naman yun nangungutya. Akala mo ba ang problema ninyo ay ang edad? Akala mo ang problema ninyo ay ang mga anak niya? Pero hindi. Dahil ang pinakamalaking problema mismo ay walang iba kundi si Gabriel, Mara. Hindi ko inaasahan yung kanyang sinabi, Mama Mia. Bakit? May ugali si Gabriel. Kapag may mahal siyang tao, kinakalimutan niya ang sarili niya. Sa totoo lang, ganito siya sa asawa niya noon. Ganyan din siya sa mga anak niya. Ganyan siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Possessive si Gabriel. Sobrang possessive. Nakakalimutan niya kung paano mabuhay nang wala ang mga taong mahalaga sa kanya. Gusto niya, siya lang din ang buhay ng taong mahal niya. Alam ko, hindi pa kayo dumadating sa ganitong punto. Pero darating din kayo dyan. Mama Mia, bigla akong napaisip. Hindi nagsisinungaling si Clarice. Naaalala ko na may mga pagkakataon nga pala na nagagalit sa akin si Gabriel kapag hindi niya alam kung nasaan ako. Nagagalit siya kapag may kasama akong ibang mga kaklase, lalo na kapag may lalaki. Ang gusto niya, Mama Mia, kapag meron kaming mga group project sa school, dun sa bahay namin gawin. Dun sa kung saan nakikita niya. Dun sa kung saan teritoryo niya. Ang totoo niyan, pinag-uusapan na nga kami ng mga estudyante, pati na rin ng ibang mga prof sa university. Alam ko, chinichismis nila kami pero wala na silang magawa dahil hindi naman na professor si Gabriel sa paaralan. Kaya kung tutusin, hindi na bawal ang aming relasyon. Alam kong masaya pa kayo ni Gabriel ngayon. Sa umpisa, napakasarap niyan eh. Pakiramdam mo ikaw ang sentro ng mundo niya. Tapos isang araw mapapansin mo na unti-unti ka nang mapapagod. Dahil kinokontrol na niya lahat sa buhay mo. Kaya mo ba yung panindigan? Ayos lang ba sa'yong kontrolin ka ng isang tao? Bata ka pa, Mara. Dumaan din ako dyan. Alam ko kapag bata, gusto natin ng kalayaan. Gusto natin na tayo ay makagawa ng mga desisyon, ng mga pangarap natin na walang humahadlang. Paano kung hadlangan ka ni Gabriel sa mga pangarap mo? Paano kung hadlangan niya ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Payag ka ba dun? Mama Mia, sa totoo lang, medyo natakot ako doon. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Clarice, ay hindi na po ako mapakali. Nasa bahay lamang ako, wala namang pasok sa school. Hanggang sa magmamadaling araw na nung dumating si Gabriel. Hindi ka pa natutulog? Bati niya sa akin, tapos hinalikan ako sa labi. Hindi pa.
Pinaghain ko siya ng pagkain. Pagkatapos ay bigla akong nagsalita habang siya ay kumakain. Nagkita nga pala kami ni Clarice kanina. Bigla siyang natigilan. Ano? Anong sabi niya? Gabriel, totoo ba? Totoo bang possessive kang magmahal? Natahimik siya, Mama Mia. Totoo bang lagi kayong nag-aaway noon ng asawa mo? Dahil wagas ka kung makagwardya sa kanya? Totoo bang galit din sa'yo ang mga anak mo noon dahil hindi mo sila binibigyan ng kalayaan para i-enjoy ang kabataan nila? Hindi sumagot si Gabriel. Kaya alam kong totoo ang mga sinabi ni Clarice. Gabriel, mahal kita. Pero kung ganyan ka, kung magiging ganyan ka sa akin, wag na lang nating ituloy ang relasyon na to. Nagulat din ako sa sarili ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko nasasabi ang mga bagay na yon. Alam kong mahal ko si Gabriel. Alam kong masaya akong kasama siya. Pero alam ko rin, Mama Mia, na marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Alam ko rin na gusto ko pang makapagtapos. Alam ko rin na gusto kong makapagtrabaho abroad para matulungan ang mga kapatid at pamilya ko. Lalong-lalo na ang mga magulang ko. At kung pipigilan yun ni Gabriel, alam kong katapusan na yun ng mga pangarap at kasiyahan ko. Anong ibig mong sabihin, Mara? Tanong niya. Gabriel, marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Gusto ko pang lumaya. Gusto ko pang lumipad. Bata pa ako. Pero kaya ko namang i-provide lahat sa iyo eh. Yung mga pangarap mo, yung gusto mong maiahon sa kahirapan ng pamilya mo, kaya ko yun, Mara. Alam ko, Gabriel, pero hindi ko tatanggapin yan. Dahil mapapatunayan ko lang kay Sofia na pera nga ang habol ko sa'yo. Huwag na nating pansinin ng mga anak ko. May mga sarili na silang buhay. Yung buhay natin ang asikasuhin natin. Hindi lang ganun kasimple yun, Gabriel. Hindi lang naman kasi ang opinyon ni Sofia ang mahalaga sa akin. Kundi maging ang pagtingin ko sa sarili ko. Mama Mia, umiiyak si Gabriel noon na nagmamakaawa na wag ko siyang iwan. Pero ginawa ko pa rin. Nagalsabalutan ako ng gabi ding yun. Pagkatapos ay nag-check-in ako sa isang motel. Kinabukasan, naghanap ako ng panibagong dormitoryo. Hindi ko naman tuluyang blinak si Gabriel. Pero tinapos ko ang relasyon namin. Nagulat nga ako isang araw dahil tinawagan ako ni Sofia. Nagalit siya sa akin. Sabi niya bakit ko raw sinaktan ng papa niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Doon siya natahimik. Hindi niya dinenay na may pagka-possessive ang papa niya. Mahal ko ang papa mo, Sofia. Pero mahal ko rin ang mga pangarap ko. At alam ko na mabigat ang kapalit ng mga pangarap. Kung kami nga talaga ng ama mo, darating ang panahon na magiging kami ulit. Sa ngayon, uunahin ko muna ang mga pangarap ko. At yun ang ginawa ko hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo. Hanggang sa nandito na nga ako ngayon, Mama Mia, sa ibang bansa. Natupad ko ang pangarap ko. Nakapangibang bansa ako at ngayon unti-unti ko nang natututunan na tulungan ang mga magulang ko. Unti-unti na naming napapaayos ang aming bahay sa Bukidnon. Ang mga kapatid ko rin naman ay nag-aaral ng kolehiyo sa mga universidad sa Cagayan de Oro. Kung tutuusin, Mama Mia, natupad ko ang mga dating bagay na gusto kong gawin. Pero aaminin ko,
may parte sa akin na medyo nalulungkot pa rin. Dahil mahal ko pa rin si Gabriel. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, nandito pa rin siya sa puso ko. Kaya lang ang balita ko, Mama Mia, ikakasal na silang dalawa ni Clarice. Kung tatanungin niyo ako, kung may pagsisisi ba sa puso ko, siguro oo, meron. Pero kung pinagsisisihan ko ba ang pagtupad ko sa mga pangarap ko, hindi ko pagsisisihan yon. Sa ngayon, pinipili kong mag-move on. Sa ngayon, pinipili kong bigyang pansin ang sarili ko. Alam ko, Mama Mia, hindi man ngayon pero magiging okay din ako. Hindi man ngayon, pero malilimutan ko rin si Gabriel at makakatagpo din ako ng lalaking nararapat sa akin. Nakakalungkot lang na sa dami ng pinagdaanan namin ni Gabriel, nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao ay pwede nating mahalin. May mga taong hindi natin pwedeng mahalin hindi lang dahil may asawa sila o may nagmamay-ari na sa kanila, kundi dahil hindi sila makakabuti sa ating mga puso, pagkatao at mga pangarap. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Mara. Malungkot na medyo masaya ang kwento ni Mara. Masaya kami dahil natupad mo ang iyong mga pangarap, natutulungan mo na ang iyong mga pamilya, ang mga magulang mo, napapaayos mo ng bahay, mga kapatid mo, napapaaral mo. Masaya kami dyan sa parteng iyan ng buhay mo. Pero nalulungkot din kami dahil ramdam ko sa pagkakasulat mo ng iyong kwento na mahal mo talaga si Gabriel. Kaya lang tama ka, Mara, may mga pagmamahal na hindi talaga nabibigyan ng katuparan. Hindi dahil third party ka, kundi dahil hindi siya makakabuti sa iyong sarili at sa iyong kinabukasan. Bilib ako sa tapang mo. Alam ko one of these days, hindi man ngayon, pero one of these days, makikita at makikilala mo rin ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Maraming salamat sa napakagandang kwentong ibinahagi mo sa ating programa. At alam ko na medyo mahaba. Sinubukan ko pong putulin nung ini-edit ko pero parang bitin din kung puputulin ko, 'di ba? Kasi ang susunod na part napakaiksi, wag naman. Charot. Anyways, bago tayo magpaalam, babati muna ako. Syempre hindi natin makakalimutan ang ating mga members. Maraming salamat. Uy, bumabalik si Freaky. Hi Freaky! Salamat sa pagbabalik dito sa ating program. Hi din ako kay Ernesto Boys, kay Rosel Espinosa, kay Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boisers, Macdax, hi! Hi din kay Maria Elena Ave, kay Maureen Tugab, hi din ako kay Gail Easy at syempre kay Mila Raduban. Hello! Maraming salamat sa pananatili dito sa ating program. Sa mga nag-subscribe po, nag-share at nagpa-shoutout, bukas na lang po tayo magsha-shoutout ng mga pa-shoutout ninyo, ha? Dahil masyado pong mahaba ang ating kwento, masyado na pong umaalat ang aking lalamunan. So, titigilan muna natin ito sa puntong ito. Pero bukas, babawi ako sa pagbati sa inyo. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi and don't forget to subscribe to this channel. Click nyo rin ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload na inilalabas. Mwah! Bye-bye po! Amping!